kaya kita lahat ng kabuuan ng kama. Maya-maya ay may sexing babae ang pumasok sa kwarto at kaagad na isinara ng lalaki ang pinto at sinalubong ng halik ang magandang babae. Medyo malabo pa ang kuha dahil sa kama nakatutok ang kamera. Hindi pa sila buong hagip ng kamera hanggang unti-unti. Hello everyone, welcome to my channel. Nais ko po sanang humingi ng suporta sa inyo. Isang subscribe lang at isang like. Malaking bagay na po sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tara, sa panibagong istorya. Ako si Eddie Boy Boss Roms. Nangyari ang kwento kong ito noong dekada 90. Dahil sa gusto kong umangat ang buhay ng pamilya ko, naisipan ko na magtrabaho sa ibang bansa. 3 years pa lamang kaming kasal noon ng aking asawang si Angela. Pareho kaming 24 years old at may isa na kaming anak at ang trabaho ko ay isang construction worker. Dahil nga sa minimum lamang ang sahod ko, naisip ko na hindi aangat ang buhay ng pamilya ko. Isa pa, nakikitira pa kami sa biyanan ko. Tutol si Angela sa plano ko na mag-abroad. Okay naman na daw na balitang kinikita ko, basta magkasama lamang kaming dalawa. Hanggang isang araw dumating ang best friend kong si Frank na galing sa Saudi. Pinapunta niya ako sa bahay niya at nakita ko kung anong klase ng buhay ang naibibigay niya sa kanyang pamilya. 3 taon pa lamang siya sa Saudi. Hanggang sabi niya sa akin kung gusto ko daw mag-Saudi, tutulungan daw niya ako. Lakarin ko lang daw ang passport ko at siya na ang bahala sa agency at sa placement fee ko para madali akong makaalis. Kinagabihan kaagad kong kinausap si Mrs. tungkol dito pero ayaw niya talagang umalis ako. Pero buo na ang desisyon ko na mag-abroad. Kaya kinabukasan, kaagad akong naglakad ng mga papeles na kakailanganin ko sa pagkuha ng passport. Nagtuloy ako sa pagproseso ng aking pasaporte at dahil wala namang problema sa mga papeles ko, hindi naman ako natagalan sa pagkuha ng passport. Kaya kaagad ko sinabi kay Frank na nakakuha na ako. Kaagad niya akong pinapunta sa agency niya para mag-apply at hindi naman ako nahihirapan. Tamang-tama at dumating ang employer at kaagad namang na-interview ako at nang makapasa, kailangan ko na daw magpa-medical. Sa construction company ang trabaho ko, heavy equipment operator sa Saudi Arabia. Yun na nga Boss Roms, matapos akong maklear sa medical ko, nakaalis na ako. Pagdating ko sa Saudi Boss Roms ay kaagad na dumiretso ako sa pagtatrabahuhan ko. Malaking project ang gagawin namin. Backhoe operator ako. Okay naman dahil ganito rin naman ang trabaho ko sa Pilipinas. Unang mga buwan ay nahihirapan akong mapalayo sa pamilya ko. Walang problema sa trabaho ko dahil kayang-kaya ko naman at halos lahat kami ay Pilipino. Pero ang mapalayo sa mahal sa buhay ay mahirap pala talaga. Di tulad ngayon na isang pindot sa CP ay makikita mo na at makakausap mo na mga mahal mo sa buhay. Dati kasi hanggang sulat lang at recorded voice message sa cassette tape na halos 1 buwan bago pa matanggap. Pero kailangan ko magtiis at magsakripisyo para sa magandang kinabukasan ng aking pamilya. Hanggang unti-unti na rin akong nasanay sa sitwasyon ko. Regular kong ipinapadala ang sahod ko sa pamilya ko. Masayang-masaya naman ang asawa ko dahil naibibigay ko sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan nila. Dahil medyo malaki-laki rin ang sweldo ko at sinipagan ko pang mag-overtime para hindi ko sila masyadong maiisip. Makalipas ang 3 taon ay nakapagbakasyon na ako sa Pilipinas at nakapagpundar na rin ang mga kagamitan sa bahay. Bumalik ulit ako ng Saudi at after 5 years nakabili na kami ng sarili naming bahay at lupa. After 7 years, nakapagpundar ako ng sasakyan na pamasada na jeep
para habang nasa Saudi ako ay may perang pumapasok araw-araw kay misis. At sa ika-8 taon ko sa Saudi, dito na ako nagkaroon ng problema sa asawa ko. Nakakarinig na ako ng hindi magandang balita tungkol sa asawa ko at sa driver ng jeep namin na di umano ay may ginagawa silang milagro ng asawa ko. Kapag tinatanong ko ang asawa ko tungkol dito ay laging away lamang ang nangyayari sa aming dalawa. Ayaw niya umamin at wala naman daw akong ebidensya at sinisiraan lamang daw siya ng mga taong nangiinggit sa kanya. Kahit mismo mga magulang ko ay nagsasabi sa akin na ganun nga daw, may ginagawang kababalaghan ang asawa ko. Puro sulat lamang ang natatanggap ko mula sa kanila kaya ang hirap ng sitwasyon ko at hindi pa makakauwi dahil hindi pa natatapos ang kontrata ko. Kaya madalas ako nag-iisip at nawawalan ng gana magtrabaho dahil iniisip ko na habang nagpapakahirap ako dito sa Saudi, nagpapakasarap naman ang asawa ko sa piling ng ibang lalaki. Hanggang kinausap ako ng best friend ko na si Frank na mag-focus ako sa trabaho dahil wala namang katunayan na gumagawa nga ng kalokohan si Angela. At yun nga ang ginawa ko, boss. Hindi ako naniwala sa mga nababalitaan ko tungkol sa kanya. Hanggang isang gabi hindi ko inaasahan na dito na pala matutuldukan ang lahat. Bago kasi kami matulog sa barracks namin, ay sama-sama kaming nanonood muna ng mga yummy na palabas. Pampatanggal ng pananabik namin sa aming mga asawa. Excited ako dahil may bago daw VHS tape ang isa sa mga kasama namin. Sa harapan na ako pumwesto para makita ko lahat. At pagkasalang ng bala ng VHS ay excited ako sa aking nakita. Video scandal ng Pilipinong lalaki at Pilipinang babae. Sa unang eksena ng video ay makikita na siniset up ng lalaki ang kamera sa loob ng kabinet na nakatutok sa kama. Kung kaya kita lahat ng kabuuan ng kama. Maya-maya ay may sexing babae ang pumasok sa kwarto at kaagad na isinara ng lalaki ang pinto at sinalubong ng halik ang magandang babae. Medyo malabo pa ang kuha dahil sa kama nakatutok ang kamera. Hindi pa sila buong hagip ng kamera hanggang unti-unti lumapit na sila sa kama at nahiga. Nagsimula na ang lalaki sa seremonya niya sa babae. Dito malinaw na ang kuha ng kamera. At dito rin ako nabigla dahil kitang-kita ko ang itsura ng babaeng bida. Hindi nga ako nagkamali. Si Angela, asawa ko ang nasa video na pinapanood naming lahat. Suot pa niya iniregalo kong kwentas na pasalubong ko sa kanya noong una kong bakasyon. Bigla na lamang tumulo mga luha ko at nagtaka naman ang katabi ko nang mapansing umiiyak ako. Hindi naman daw drama pinapanood namin kaya sinabi ko na sa kanila na asawa ko nasa video. Nagulat silang lahat at mabuti naman at pinaniwalaan nila ako. Kaagad na lumapit si Frank at in-off ang TV at inalis ang bala ng VHS at ibinigay sa akin. Hindi ako iniwan ni Frank. Pinakakalma niya ako. Kinakausap niya ako na kung gusto ko daw umuwi, papayagan naman daw ako ng boss namin. Ipaliwanag ko lang daw ang dahilan ko para maintindihan niya ako. Kaagad kong kinausap kinabukasan ng boss namin at pinayagan naman niya ako na umuwi sa Pilipinas kahit hindi pa tapos ang kontrata ko. At pagdating ko nga ay kaagad kong kinausap si Angela. At ng mga oras na yon ay nasa bahay ang mga magulang niya. Nagulat silang lahat sa biglaan kong pag-uwi. Tinanong ko siya tungkol sa mga kalokohang ginagawa niya habang wala ako at nasa Saudi pa. Todo tanggi pa siya at ayaw talaga niya aminin. Kaagad kong isinalang ang dala kong bala ng VHS sa harapan ng mga magulang niya at nabigla silang lahat. Dito na humagulgol ng iyak si Angela at humingi ng tawad sa akin. Pero sobrang sakit ng ginawa niya at hindi ko siya kayang patawarin. Pinalayas ko siya sa bahay at iniwan ko na muna ang dalawa naming anak sa mga magulang ko at bumalik ako ng Saudi. Masayang-masaya naman ang mga kasamahan ko na makita nilang bumalik ako. Tama lang daw ang ginawa ko
Ang akala daw nila ay may ginawa akong labag sa batas kay Angela. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho para sa mga anak ko. Hanggang makapagtapos sila sa kolehiyo ay hindi na ako bumalik pa sa Saudi. Bumili na lang ako ng sasakyang pampasada, taxi. Si Angela naman ay iniwan din ng lalaking karelasyon niya magmula nang pumutok ang iskandalo nila. At hindi siya tumigil sa paghingi ng tawad sa akin. Lumipas ang maraming taon, unti-unti ko rin siyang tinanggap at natutunang patawarin at para na rin sa mga anak namin. Ito po ang maikli kong kwento, Boss Roms. Maraming salamat. Ako po si Eddie Boy, taga Maynila.